Ah, Nanay, baka dapat natin silang dalhin sa ospital para manganak. Ano ang alam mo? 2 babae ang nanganak sa bahay. Magkano ang magagastos sa ospital? Makinig ka kay nanay. Manganak na lang sa bahay. Si Talia ay hilot sa buong buhay niya. Napaka-expert niya. Itulak ng malakas. Lalabas na ang sanggol. Oh, Victoria, ano ang ginagawa mo? Nanay, pakiusap. Payagan mo akong pumunta sa ospital. Sobrang sakit. Hindi ko na kaya. Lahat ng babae ay dumadaan dito kapag nanganak. Tiyaga lang. Victoria, wala na si Richard. Kailangan mo ng maayos na panganganak at bigyan siya ng malusog na anak na lalaki. Nanay, nanganak na si Mary! Lalaki. Lalaki! May tagapagmana na ang Evans. Bilis, ipakita mo sa akin ang apo ko. John, tingnan mo ang mga mata at ilong niya. Kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Mary, nanganak ba siya? Lalaki ba? Babae. Ang iyong manugang na babae ay nahirapan sa panganganak. Masyadong matagal na walang hangin ang sanggol. Hindi siya umiyak ng ipanganak. Natatakot ako. Ano? Babae? Kaya pala si Richard ko na aksidente sa sasakyan bago pa isinilang ang bata. Kumonsulta ako sa isang manghuhula. Kung ang anak ni Victoria ay babae, siya ay isang sinumpang bata. Siya ang dahilan ng pagkamatay ng anak ko. Kaya, anong sinasabi mo? Nanay, John, dalhin ninyo siya sa ospital. Pakiusap, dalhin ninyo ang sanggol ko sa ospital. Katatapos mo lang manganak. Bakit ka nakatayo? Mary, pakiusap. Wala na si Richard. Hindi ko kayang mawala rin ang batang ito. Sige, dadalhin namin siya. Balik ka sa higaan. Talagang hindi ko pwedeng payagan ang sinumpang batang ito na manatili sa Evans. Ikaw lang ang may kasalanan sa iyong malas. Bakal na scrap, 10 sentimo kada libra. Papel na basura, 20 sentimo kada libra. Mga plastic na bote, 30 sentimo kada libra. Bata? Kaninong bata ito? Sabi ni Mami, pwede akong mamulot ng mga bote na walang may gusto. Isang batang walang may gusto. Hindi niya yun isinulat. Oh. Huwag kang umiyak, anak. Huwag kang umiyak. Hoy, anong ginagawa mo? Ang anak, Sino ang nagsabing maaari mo siyang kunin? Ihulog mo na yang Ming bata. Tumigil ka dyan. Pag nakuha kita, babalatan kitang buhay. Buti na lang para sa'yo, maliit na bastos. Victoria, pasensya na talaga. Anong problema, ma? Nasaan ang anak? Naihatid mo ba siya sa ospital? Isang mangangalakal ng tao ang kumuha sa anak. Victoria, wala akong silbi. Hindi ko siya nahabol. Niyang mangangalakal ng tao yan. Ang anak ko. Kailangan kong hanapin ang anak ko. Victoria, huwag mong gawin to. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Anak, Tulong! John! Jennifer! tatay, hindi pa nagsisimula ang kompetisyon ko hanggang mamayang hapon. Maaga pa naman. Bagalan mo ang pagbibisikleta. Mag-ingat ka. bagalan. Hindi ko pwedeng hayaan na mahulog si Grace. Kailangang sumayaw si Grace. Tatay, sabi ng guro namin na kung manalo ako ng unang gantimpala sa kompetisyon ngayong araw, direkta akong matatanggap sa Dance Academy. At sagot na lahat ang matrikula. Di hindi mo na kailangang maghirap sa pag-iipon ng basura para sa aking pag-aaral. Magaling. Ang galing mo, Grace. Madam Chair, itong batang si Grace tumutugma sa DNA ninyo. Kumpirmado na siya ang batang ninakaw ng mga human traffickers 18 taon na ang nakalipas. 18 taon, aking mahal. Natagpuan ka na ng nanay mo. Ang aking anak ay dapat nasa ganitong edad na ngayon. Anak, Ano ang problema, Madam Chair? wala, nag-iisip lang. Nagtataka ako kung kumusta na ang anak ko. Tiyak na matutuwa siyang makita ako. May tao ba?
Grace? Grace? Nandito ka ba? Baka may nakarinig ng kung ano at nauna siyang dinala? Sino ang hinahanap mo? Excuse me po, hinahanap ko si Grace. Alam mo ba kung saan siya pumunta? Si Grace. Narinig ko raw may paligsahan sa pagsayaw sa school niya ngayon. Baka nasa daan na siya. Madam Chair, nalaman ko lang. May paligsahan nga si Young Miss ngayong hapon. Kung aalis tayo ngayon, baka sakaling umabot pa tayo para mapanood si Young Miss. Nakayanan natin ang 18 taon. Kaya pa nating maghintay ng kaunti. Pamilya ni Vincent Evans, may malubhang kidney failure ang pasyente. Kailangan niya agad ng kidney transplant. Kung hindi, nasa panganib ang buhay niya. Kidney transplant? Saan tayo makakakuha ng kidney para sa kanya? Kailangan ng lahat ng miyembro ng pamilya na magpa-test para sa compatibility. Okay. John, si Vincent ay 11-16 pa lang. Paano siya nagkaroon ng ganitong sakit? Bakit ka umiiyak? Sinisira mo ang swerte ng apo ko sa pag-iyak mo. Ma, bakit mo sinisigawan si Jennifer? Nag-aalala rin kami. Alam mo. Alam ko na, dahil buhay pa ang malas na iyon. Sinusumpa niya ang apo ko. Isinumpang bata. Gusto niyang lipulin ang angkan ng Evans. Kumusta? Ano? Nahanap ni Victoria ang bata? Ano ang problema, nanay? Well, may ilaw sa dulo ng tunnel. Si Victoria ay naghahanap sa batang iyon sa loob ng 18 taon. Walang swerte. At ngayon, sa mismong kritikal na sandali, bigla siyang sumulpot. Mary, ibig mong sabihin, Hindi ba sinabi ng doktor na kahit sinong kamag-anak ay pwedeng mag-donate? Siya mismo ay pinsan ni Vincent. Bukod doon, nagkasakit si Vincent dahil sa malas na batang babae na iyon. Kukunin natin ang isa sa kanyang mga bato. Ito na ang pagkakataon niya para makabawi. Pero si Victoria, pababayaan ba talaga niya ang anak niyang babae na mag-donate ng bato kay Vincent? Nagbibiro ka ba? Hindi niya dapat malaman. Tara, kailangan nating makarating doon bago si Victoria at mahuli ang batang iyon. mas mabilis. See? Tay, hindi pa tayo dumarating. Bakit ka tumigil? Si Grace ang pupunta, pero hindi si Sam. Si Sam ay marumi at pinapahiya si Grace. Pagtatawanan ng mga kaklase niya, si Grace. Tay, huwag mong pakinggan ang sinasabi ng mga kaklase ko. Ikaw ang tatay ko. Ikaw ang pinakamalapit na tao sa akin. Paano mo ako mapapahiya? Tara, sabay tayong pumasok. Kung may mga pisayo, sasabihan ko sila ng masama. Sino ka? Ano ang gusto mo? Tigil! Hahabulin kita! Mga masasamang tao. Siya iyon. Hulihin sila. Ginang Tagapangulo, ano ang? Tingnan mo ang plaka. Yan dapat ang kotse na ibinigay ko kay John. Pero bakit nandito sila? Magsisimula na ang kompetisyon. Pumasok na tayo. Mahal, makikita ka na ni Mommy. Sino ka? Bakit mo kami kinidnap? Ito ay labag sa batas. Ikaw na bastos na bata. Ako mismo ang lola mo. Lola? Tingnan mo ang mukha mo. Kamukha mo talaga ang mapang-akit mong ina. Nandidiri ako sa'yo. Huwag mong hawakan si Grace. Aray, Ano pa ang hinihintay mo? Kontrolin niyo yung lalaking yan. Mga masasama. Grace, takbo. Kaya pala, may diferensya siya. John, kontrolin mo siya. Huwag mo kaming patagalin. Huwag mong saktan ang tatay ko. Anong tatay? Babae. Ang pangalan ng tatay mo ay Richard Evans. Siya ang anak ko. Hindi kita kilala. Ano ang gusto mo? Sa totoo lang, wala naman gaano. May dugo kang Evans, kaya dapat kang mag-ambag sa mga Evans. Pirmahan mo itong kasunduan para mag-donate ng bato sa pinsan mo. Hindi, imposible. Wala kang pagpipilian. Babae, kilala kita.
Malapit ka sa tatay mong may diferensya. Ang tatay mo o bato? Pumili ka. Hindi! Susunod na ang batang binibini. Narinig ko na may isang napakatalentadong henyo. Siya ay sumusulong mula sa mga paunang laban. Oo, kita mo, si Grace yan. Siya ay isang talento na minsan lang sa isang henerasyon. Maraming hukom ngayon dito ay narito lahat para sa kanya. Ang batang ito, kung mananalo siya ng unang gantimpala ngayon, walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Narinig mo ba yon? Pinupuri nila si Grace. Oo, ang batang binibini ay iyong anak na babae. Likas sa kanya yan, mag-relax ka lang at maghintay para sumikat ang batang binibini sa entablado. Ngayon, ating batiin ang huling kalahok, Grace, upang magtanghal. Grace, pumunta ka sa entablado. Grazie. Pipirma ka ba? O hindi? Tay, Binibigyan kita ng huling pagkakataon. Kung hindi mo maayos, hindi makakaya ng bobo na ito. Bakit walang tao sa entablado? Oo, baka stage fright? Masyadong takot pumunta? Madam Chair, ito. Tingnan natin. Madam Chair, nagtanong-tanong ako. Hindi pumasok ang batang binibini sa paaralan ngayon. Hindi niya ito palalampasin ng walang dahilan. Napakahalaga ng kompetisyong ito. May malamang na nangyaring mali. Puntahan natin ang mga Evans. Pakiusap. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag kunin ang kidney ni Grace. Kunin mo ang kay Sam. Si Sam ay handa. Ha? Handa ka? Hindi ako. Sino ka ba? Isang tulad mong bobo na mag-donate sa apo ko? kahit pilitin mo akong pumirma, walang doktor na maglalakas loob na operahan ako nang walang pahintulot ko. Tatawag ako ng pulis at walang sino man sa inyo ang makakatakas. Oh, talaga? Gumastos ako ng malaki para kumuha ng dayuhang doktor. Aayusin namin ito ng tahimik. Walang makakaalam. Isang lalaking walang tirahan. At ang kanyang anak. Kung mawala sila, walang magbibigay ng pake. Hindi. Si Sam ay isang lalaking walang tirahan. Ngunit hindi ang anak ko. Tigilan mo na ang kalokohan. Pumirma ka na. Kung makikipagtulungan ka, hahayaan kitang mabuhay. Kung hindi, Pipirma ako. Pakiusap, iligtas mo ang tatay ko. Grace, huwag. Nanay, Victoria! Nandito si Victoria! Nay, ano ang gagawin natin? Binayaran ni Victoria ang mga bayarin sa ospital ni Vincent. Kung malaman niya na dinukot namin ang anak niya, gagawin ba niya? Tulong? ikulong ng mahigpit ang mga iyon. Hanggat hindi nakikita ni Victoria ng sarili niyang mga mata, anong ebidensya ang meron siya? Ay nako, bakit ka nasa bahay ngayon? Nay, sino ang nasa loob? Walang tao doon. Kami lang, ang pamilya. Nasa Riverton High School ba kayo kanina? Oo, nandoon kami. Talagang may sakit si Vincent. Pero nag-aalala pa rin siya sa pag-aaral niya. Ipinilit niyang kunin namin ang mga libro niya. Bakit? May problema ba? Nakalimutan ko. Si Vincent ay pumapasok din sa Riverton High. Sino ang nasa loob? Wala talaga. Assistant Miller, ilipat mo sa tabi ang matandang babae. Hoy, anong ginagawa mo? Victoria, kahit wala na ang anak ko, manugang ka pa rin ng Evans. Anong karapatan mong tratuhin ako ng ganito? Mali ka, hindi ako biyuda ng Evans. Ako ang tagapangulo ng Apex Group. Victoria, wag mo akong pilitin. Naghihingalo si Vincent. Bilang kanyang ina, wala akong magawa para sa kanya. Gusto ko lang umiyak sa kwarto ko. Hindi mo man lang ako pwedeng hayaang umiyak? Eksakto, Victoria. Alam kong may kakayahan ka na, pero hindi ka naman pwedeng maging walang puso. Sina Jennifer at John ay walang alam kung ano ang gagawin. Bumalik sila para maghanda ng lihim. Hindi natin pwedeng malaman ito ng iba. Bakit mo kami pinipilit? Nawawala na kayo sa inyong mga isip. Hindi pa sumusuko ang ospital kay Vincent. May pag-asa pa. Ang dapat ninyong gawin ngayon ay pumunta sa ospital at samahan siya.
Kung may mangyari kay Vincent, ayoko nang mabuhay. Madam Chair, pumunta muna tayo sa ospital para makita si Vincent. Sa wakas, wala na ang babaeng iyon. John, huwag. Ikaw ang haligi ng pamilyang ito. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kalimutan mo na, binabawi ko. Mga ninuno sa itaas, dinggin ninyo ang aking dalangin. Pagpalain ninyo ang aking apo ng isang mahaba at malusog na buhay. Ang tarantadong ito ay may lakas. Gusto mo bang sumuntok ha? Teka lang, sasaktan kita hanggang mamatay ka. Jennifer, kunin mo ang kutsilyo. Ma, ano ang ginagawa mo? Ang babaeng ito ay hindi tumitigil. Una, hiwain mo ang lalamunan niya, patuluin ang dugo. Sa oras na makarating siya sa espesyalista, Parang patay na rin siya pagkatapos ng operasyon. Hindi ko kaya. walang kwentang basura. Kung makaligtas siya, ang anak mo ang hindi. Gusto mo bang manood lang at hayaan si Vincent na mawala? Hindi. Kahit sino ay maaaring mawala. Ngunit hindi ang anak ko. Babae, sino ang nagpasya na isilang ka na may kapalaran ng isang sinumpang bata? Kung ikaw ay mawawala, doon lang mabubuhay ang ako. Mary, kung mangahas kang sakta ng anak ko, wawasakin kita. Vic, bakit ka bumalik? Kung hindi ako bumalik, ano ang gagawin mo sa anak ko? Malamang nagkakamali ka. Paano naging anak mo siya? Anak ko. Kaawa-awa kong anak. Mark, tumawag ka ng ambulansya. Victoria, hindi mo siya pwedeng dalhin. Umalis ka sa harapan ko. Pakiusap, nakikiusap ako. Iligtas mo si Vincent. Kung hindi siya makakuha ng kidney transplant, mamamatay siya agad. Pareho tayong mga ina. Mangyaring unawain kung gaano tayo kadesperado. Ikaw, gusto mong kunin ang kidney ng anak ko. Victoria, Ang anak mo ay mayroon ding. Dugong Evans. Gusto lang namin ng isa sa mga kidney niya. Babae siya. Kaya niyang mabuhay na may isa lang. Tumahimik ka. Habang nandito ako, walang gagalaw sa anak ko. Papatayin mo rin ba ako? Ikaw ang hindi makatuwiran dito. Pamilya pa rin tayo, alam mo? Paano mo kayang tumayo lang at hayaan siyang mamatay? Kung ako ang hindi makatuwiran, sa tingin mo ba'y ang pamilya mo ay tatayo pa dito sa harapan ko? Huwag mong kalimutan. Sa lahat ng mga taong ito, ang pagkain mo, damit mo, lahat, at ang mga bayarin sa ospital ni Vincent ay lahat binayaran ng pamilya ko. Anong ibig mong sabihin, pamilya mo? Nag-asawa ka sa pamilyang Evans, kaya isa ka na sa amin. Wala na ang Richard ko, kaya may utang ka sa kanya na alagaan ako. Kahit gaano ka kagaling, ang pera mo ay dapat mapunta sa pamilya. Iyan ang tungkulin mo bilang manugang. Hindi ako makikipagtalo sa isang taong ignorante tulad mo. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, pwede ko bang dalhin ang anak ko ngayon o hindi? Hindi. Mark, linisin mo ang daan. Opo, ginang. Sunggaban niyo silang lahat. Wala na bang hiya ang mga tao? Ako ang nakatatanda sa iyo. At gusto mong lumuhod ako sa iyo. Binigyan ko kayong lahat ng pagkakataon, pero hindi ninyo ito pinahalagahan, kaya ayusin natin ito ng maayos. Ano pa ba ang gusto mo? Assistant Miller, bawiin ang lahat ng ari-arian na ibinigay ng Apex Group sa mga Evans, mga bahay at kotse. Kung hindi natin mabawi, demanda para makuha muli. At saka, putulin ang medikal na gastos ni Vincent. Paano mo mapuputol ang medikal na gastos ng pamangkin mo? Sinusubukan mo siyang patayin. Gusto ninyong mamatay ang anak ko? Bakit hindi ko pwedeng gusto siyang patay? Hindi ka maaaring magdemanda. Hindi pwedeng mapahamak ang apo ko. Ang mga Evans ay hindi pwedeng magtapos ng ganito. Victoria, pwede mo kaming saktan, sigawan, kahit ano, pero si Vincent ay walang kasalanan. Siya ang aking sariling dugo't laman, dinala sa sinapupunan ng 9 na buwan. Pinalaki ko siya ng 18 taon. Hindi ko siya pwedeng hayaan na mawala ng ganito. Ang anak ko ay laman din ng aking laman, dinala ng 9 na buwan. Nawala ninyo siya. Hinanap ko siya ng 18 taon. Ngayong natagpuan ko na siya, gusto ninyo pa siyang saktan. Ito ay paninirang puri. Assistant Miller, ang mga taong ito, sa liwanag ng araw, kinidnap ang anak ko at tinangka siyang patayin, bawat isa sa kanila, walang makakatakas. Grace,
Grace, bitawan si Grace. Huwag mo akong saktan. Anak ko, Anak? Si Grace ang anak ko. Sino ka? ako ang tatay ni Grace. Tatay. Siya iyon. Siya ang mangangalakal ng tao na kumuha ng bata noon. Victoria, alam kong mahalaga sa iyo ang bata. Ngunit, pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang dapat mong kamuhian ay siya. Siya ang sumira sa inyo. Hindi mo dapat ibuntun sa amin ang galit mo. Kaladkarin sila palabas dito. Tungkol sa iba, aayusin ko ito ng dahan-dahan. Kumusta ka, tatay? Grace! Sira-sira na kayong lahat. Pakawalan mo ang tatay ko. Alin? Kidney o puso? Sa akin mo na lang ilabas. Grace, ako ito, si nanay, ako ang tunay mong ina. Hinahanap na kita sa loob ng 11 taon. Sa loob ng 11 taon, wala akong isang gabing mahimbing na tulog. Anak ko. Sa wakas, natagpuan na kita. Tatay, Nagsisinungaling ka. Si G. Grace ay anak ni S. Sam. sabi ng mga kapitbahay, hindi ako tunay na anak ni tatay. Hindi siya ang tatay mo. Kinuha ka niya 18 taon na ang nakalipas. Siya ay mangangalakal ng tao. Imposible! Mabuting tao ang tatay ko. Paano siya magiging mangangalakal ng tao? Ito ang ulat ng DNA test para sa ating dalawa. Grace, ikaw ang anak na hinahanap ko sa loob ng 18 taon. Paano nangyari ito? Halika kay Nanay Grace. Grace, uwi na tayo. Si S. Sam ay hindi. Higusto ang mga ito. Sige, kahit na ikaw talaga ang nanay ko, hindi pwedeng maging human trafficker ang tatay ko. Nakita mo rin, may problema siya sa isip. Siya lagi ang binubuli. Paano niya magagawang nakawin ng isang bata? Sige, huwag na nating pag-usapan yan ngayon. Grace, sa loob ng maraming taon, hinintay ka ng nanay na umuwi. Naghanda ako ng maraming regalo para sa'yo. Paano kung umuwi ka kasama si nanay at tingnan mo? Grace, masama ba siya? Nanay ko siya. Hindi siya masamang tao. Nanay ni Grace. Maganda siya. Kasing ganda ni Grace. Pwede bang sumama ang tatay ko sa akin? Bakit hindi pwedeng sumakay ang tatay ko sa parehong kotse natin? May sugat pa sa ulo ang tatay mo. Kailangan ko na si Assistant Miller dalhin muna siya para magamot. Grace. Wala na si Grace. Mr. Sam Zeller, dapat sumakay ka sa kotse na ito. Hindi. Ayoko. Gusto kong sumama. Sumama kay Grace. Grace. Tingnan mo, Grace. Para sa akin lahat ito? Pasensya na. Baliw kang bata. Ito ang bahay mo. Hindi mo kailangang maging formal. Halika rito. Ito ang damit na binili ni nanay para sa iyo. Hindi ko alam kung anong kulay ang gusto mo, kaya bumili ako ng ilan sa iba't ibang kulay. Gusto mong subukan? Sa pagtatanghal ng paaralan noong nakaraang taon, nakita kong suot ng monitor ng klase namin ang isa. Hindi man lang niya ako pinahawakan. Sabi ko raw hindi ko kayang palitan. At ito rin, palagi kong pinangarap ang damit pansayaw na ganito. Kung sana lang maisuot ko ang damit na ganito para makipagkompetensya sa entablado. Tama, ang kompetisyon. Mayroon ako ngayon. Huli na ba ngayon? Huwag kang mag-alala. Kahit na namiss mo ito, nakausap na ni nanay ang paaralan at may nakuha siyang pwesto para sa iyo sa finals sa ilang araw. Ang principal ay napakahigpit. Wala kang ideya. Sinubukan kong mag-sign up sa loob ng 3 taon sunod-sunod para lang makakuha ako. Kahit gaano siya kahigpit, hindi siya maglalakas loob na tumanggi sa gusali na aming Apex Group ay nag-donate sa paaralan. Grace, ikaw ang aking pinakamahalagang kayamanan. Kahit anong gusto mo, maging mga bituin sa langit, kukunin ko para sa iyo. Saka ko sasabihin kay tatay ang magandang balita. Tiyak na matutuwa siya. Tumigil ka. Hindi siya darating. Nasaan ang tatay ko? Saan mo dinala ang tatay ko? Sinabi ko na sa iyo, hindi siya ang tatay mo. Ang tatay mo ay si Richard Evans. Namatay siya bago ka pa isinilang.
Ma'am, pakiusap, nakikiusap ako sa iyo. Ang tatay ko ay may isip ng isang 8 taong gulang. Matatakot siya kung hindi niya ako mahanap. Pakiusap, bitawan mo na ako. Ano ang tawag mo sa akin? Grace, ako ang nanay mo. Kung hindi ka kinuha ng trafficker na iyon, hindi tayo magkahiwalay ng 18 taon. Hindi tayo magkahiwalay ng 18 taon. Ang tatay ko ay hindi trafficker. Napakabuti niya sa akin. Mula noong bata pa ako, laging binibigyan niya ako ng pinakamagandang pagkain. Nagtatrabaho siya ng husto araw-araw. Nangongolekta ng kalakal upang ako ay makapag-aral. Kung hindi dahil sa kanya, sana mayroon kang mas magandang buhay. Kita mo? Ikaw ay dapat na naging prinsesa. Dapat ay namumuhay ka sa karangyaan. Hindi sa isang sira-sirang kubo na iniinsulto at kinukutya. Hindi ko alam. At ayaw kong marinig. Ang alam ko lang ay ang tatay ko ang pinakamagandang tao sa buong mundo. Hahanapin ko siya. Hindi mo siya makikita. Isinuko ko na siya sa pulis. Kinuha niya ang aking anak at haharap siya sa batas. Paano mo nagawa? Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Dahil ako ang nanay mo, iyon ang... Dahil binaluktot na niya ang iyong pagkaunawa sa tama at mali. Hindi ko hahayaan na patuloy kang saktan ng taong tulad niya. Hindi ka nanay ko. Ayoko ng nanay na tulad mo. Ibalik ang binibini sa kanyang silid. Nang walang pahintulot ko, hindi siya dapat lumabas ng pinto na iyon. Madam Chair, sabi nila walang tunay na ebidensya na kinuha ni Sam ang dalaga. Pinakawalan na siya. Walang ebidensya? Ang anak ko at ako ay hiwalay sa loob ng 18 taon. Hindi ba iyan ebidensya? Pinabuhay niya ang aking anak ng isang hindi makataong buhay sa loob ng 10 taon. Hindi ba iyan ebidensya? Madam Chair, pakiusap kumalma ka. Paano ako makakalma? Ang salarin ay nakakawala dahil lang walang ebidensya? Kung gayon, ang sakit ng ating paghihiwalay ay basta na lang nawawala ng ganyan? Huwag mong sabihin sa dalaga ang tungkol dito. Malapit na ang kanyang kompetisyon. Hindi ako papayag ng anumang aberya sa kritikal na sandaling ito. Oo. Nakita mo ba ang aking anak na si Grace? Inalis siya ng kanyang ina. Hindi ko nakita. Baliw. Grace, nasaan ka? Hindi ka matagpuan ni Sam. Natatakot si Sam. Tay, kailangan mong maging okay. Grace, Tay, ikaw ba iyan? Grace, okay ka ba? Uy, iniwan ako ng nanay mo dito. Kailan mo ako susunduin? Nasaan ka ngayon? Mag-ingat ka, huwag kang tumakas. Hindi tumakas si Sam. Pero madilim at gutom si Sam. Grace, may sasabihin ako sa'yo. Sinabi ng mga opisyal na mabuti akong tao. Binigyan nila ako ng pagkain. Pero natakot si Sam, hindi gaanong kumain. Grace, may beep ang phone ko. Tay, makinig ka. Pupunta ako sa paaralan bukas para sa finals. Tandaan mong hintayin ako doon. Bukas uuwi tayong dalawa. Kumusta? Tay, hintayin mo ako. Grace, paggising ko, makikita ko si Grace. Grace. Uy, pera. Iyong. Damit ni Grace. Tatay, tingnan mo. Ang ganda ng damit. Kapag nakaipon ako ng sapat na pera, bibilhin ko ito. Isusuot ko ito sa kompetisyon. Ayos. Mag-ipon para bilhan si Grace ng magandang damit. Damit ni Grace. Gusto ni Sam bumili ng damit. Bakit ka nandito ulit, tanga? Nasaan ang pulang damit? May pera na si Sam. Gusto kong bilhin ang pulang damit. Naibenta na ang damit. Tingnan mo, doon. Iyon ang damit ni Grace. Pumupunta kami dito araw-araw para makita ito. Hindi pwedeng ibigay sa iba. Bakit wala pa si tatay? Baka may nangyari. Ang ganda talaga ng babaeng iyon.
Grace, ano ang tinitingnan mo? Nandito na ang mga magulang mo. Yan ang tatay ko! Malapit nang magsimula ang kompetisyon. Pumunta sa likod ng entablado at maghanda. Ito na ang huling pagkakataon mo. Grace, Tara na. Pero may pangako kami ni tatay. Siguradong papanoorin niya ako. Huwag kang magpakatanga. Kung gusto niyang pumunta, andito na siya. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Sino ka ba? Huwag kang makialam. Masasama kayo. Manyak ka. Bubugbugin kita. Sigilan mo, tama na. Hintayin mo lang. Ang damit. Marumi ito. Papa, saan ka galing? Pangako mo na panoorin akong manalo ng kampyonato. Huwag kabahan. Gawin mo lang ang best mo. Naniniwala si nanay sa'yo. Tatay, pumunta ka rito. Sexual na panliligalig sa liwanag ng araw. Opisyal, pakiusap, ipaglaban ang hustisya para sa anak ko. Hindi. Hindi nanliligalig si Sam. Gusto ko ng damit. Ang damit ni Grace. Magpakabuti ka. Grace. Para sa kompetisyon ni Grace. Nangako ako. Kailangan kong pumunta at panoorin ang kompetisyon niya. Madam Chair, kailangan mo ba ako na? Hindi kailangan. Ang kompetisyon ni Grace ang mauuna. Ang galing ni Grace. Ma'am Chair, mukhang ang kampiyon ngayon ay talagang si Binibini. Wag gumalaw. Tatay, Bakit ka tumigil sa pagsayaw? Grace, ano ang ginagawa niya? Na-miss niya ang huling kompetisyon. At ngayon, lalabas na naman siya. Ang yabang! tigil, saan ka pupunta? Tatay, siguradong nasa problema. Kailangan kong tignan ka. Huwag mong kalimutan na nasa kompetisyon ka pa. Sumusuko ka na ba sa pangarap mo? Grace, mag-isip kang mabuti. Kung lalabas ka ng pinto ngayon, masisira ang kinabukasan mo. Ang dahilan kung bakit ako nakaabot dito ay dahil sa dugo at pawis ng tatay ko. Kung alam kong nasa panganib siya at wala akong gagawin, anong klaseng tao ako? Ginang tagapangulo. Muli niyang sinira ang buhay ng anak ko. Masyado akong naging maluwag sa kanya. Tatay, anong problema mo? Mga opisyal, ano ang ginawa ng tatay ko? Siya ay pinaghihinalaan ng malaswang pananakit, pagnanakaw, at pananakit. Kailangan naming siyang dalhin para sa katanungan. Imposible! Ang tatay ko ay maaaring may mental na problema. Ngunit hindi siya sasaktan kahit sino. Tatay, pakisabihin sa akin kung ano ang nangyari. Bumili si Sam ng damit para kay Grace. Nakita ang masasamang tao. Pinalo ni Sam ang masasamang tao. Narinig mo ba iyon? Ang masamang tao ay hindi tatay ko. Mali kayo. May ilang saksi sa lugar. Makinig, bata, ang pagsisiyasat ay trabaho namin. Huwag mang istorbo. Huwag kang umiyak, Grace. Hindi natatakot si Sam. Tatay. Pakawalan ninyo ang tatay ko. Inosente ang tatay ko. Grace, umuwi ka na. Ma'am, alam kong may paraan ka. Pakiusap, nakikiusap akong tulungan mo si Itay. Alam kong hindi mo gusto si Itay. Pero sa paningin ko, siya ang pinakamabuting ama. Noong ako'y 5 taon, nagkaroon ako ng matinding lagnat. Karga ako ni Itay sa kanyang likod at naglakad ng maraming milya sa gabi patungo sa ospital. Nawala ang kanyang sapatos at ang kanyang mga paa ay puro paltos. Kung wala siya, hindi ako mabubuhay ngayon. At noong ako'y 10 taon, umakyat siya sa bundok para pumitas ng mga ligaw na aprikot para sa akin at nahulog sa bangin. Nakahiga siya sa ilalim ng bangin ng isang buong gabi. Kaladkad ang nabaling binti at bumalik na puno ng dugo. At 3 taon na ang nakalipas. Tama na, ayaw ko nang marinig. Ginawa siya ng langit na hindi matatag ang pag-iisip, na sadyang nakakaawa.
Wala siyang ginawang masama, pero binubuli siya ng iba't ibang tao, hinahamak. Pero pinalaki niya ako, pinrotektahan niya ako ng mabuti sa loob ng 18 taon ng aking buhay. Kaya, paano mo nalaman na hindi ko magagawa ang pareho para sa iyo? Grace, nakita mo na lahat ng ginawa ni Sam para sa iyo. Pero alam mo ba kung paano ako nabuhay sa lahat ng mga taon na ito? Itong 18 taon, ilang gabi akong naglakad sa mga kalsada, sinusubukan kang hanapin, ilang bangin ang nahulugan ko. Alam mo ba, walang pakiramdam sa mundong ito na makahihigit sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang anak. Ikaw ang dinala ko sa loob ng 9 na buwan at isinapanganib ang aking buhay para manganak. Wala akong oras na mahawakan ka ng maayos bago kita nawala. Hinanap kita sa loob ng 18 taon, mahigit 5,000 araw at gabi. Ano ang mali? Sa iyong paningin, ako ba ang naging kontrabida na pumipigil sa iyo mula sa iyong ugnayan ng ama-anak sa mang-aagaw ng tao na iyon? Hindi iyon. Gusto mong umalis, di ba? Sige, umalis ka na. Madam Chair, Ano iyon? may nakita akong tao sa pinangyarihan ng insidente ni Sam. Ang ibig mong sabihin, siya ba talaga ang salarin na nanakit sa babaeng iyon? Mali ako, mali ako, mali ako. Uminom lang ako ng sobra noong araw na iyon. Nag-init ang ulo ko at may ginawa akong tanga. Pakiusap, huwag mo akong saktan. Aamin ako, aaminin ko ng maayos ang pagkakamali ko. Madam Chair, ibig mong sabihin, Ipasara ang bibig niya. Huwag mo siyang palayain hanggat hindi nahatulan si Sam. wow, Ang pangyayaring ito ay pagkakataon, matigas ang ulo ni Grace. Hanggat si Sam ay nasa tabi niya, hindi sa akin ang kanyang puso. Mark, asikasuhin mo. Ang mga legal na bayarin ng biktima sa pagkakataong ito ay ganap na pondohan ng ating Apex Group. At saka, gusto kong magsampa ng kaso laban kay Sam kasabay nila. Gamitin ito para mabawi ang pangangalaga kay Grace. Sundin ang plano, gusto ko ng resulta ngayong gabi. pero ang binibini, Hayaan mo siyang magwala. Kapag nalaman niya kung ano ang pakiramdam na walang malapitan, mapagtanto niya na ang kanyang ina, ang Madam Chair ng Apex Group, ay makapagbibigay sa kanya ng isang bagay na talagang mahalaga. Balang araw maiintindihan niya. Lahat ng ginagawa ko ay para sa kanyang kabutihan. Nakatira po ba kayo sa lugar na ito? May aksidente dito ilang araw ang nakalipas? Nakita mo ba? hindi. Paano ang iyong pamilya? May nakita ba sila? Pakiusap, tulungan mo ako. Inosente ang tatay ko. Kung may nakita ka, pakiusap sabihin mo sa akin. Tatay? Paano kita maililigtas? May tao ba? Pakiusap sabihin sa akin. Mr. Davis. Oo, sila ang aming mga kapitbahay. Sila ang pinakamahusay na nakakaalam ng karakter ni tatay. Talagang makakapagpatotoo sila na ang tatay ko ay isang mabuting tao. Oh, Sinta, hindi mo yan magagawa. Mga ginoo, mga binibini, lahat, pakiusap, nakikiusap ako sa inyo. Alam ninyong lahat iyon. Ang tatay ko ay nakatira sa baryong ito sa loob ng maraming taon. Wala siyang ginawang masama. Nakikiusap ako na kayo ay tumestigo para sa akin. Pakiusap, ipagtanggol ninyo ang tatay ko. Inosente ang tatay ko. Bata, kilala naming lahat si Sam. Mabagal siya, pero hindi siya masama. Tama, nakita na namin iyon. Hindi man lang siya tatapak sa langgam. Paano siya magiging mangangalakal ng tao? At hindi siya mananakit ng isang dalaga? Paano ito nangyari? Nagsumikap siya para palakihin ka. Malapit na siyang magsaya sa buhay. Huwag kang mag-alala, si tita ay maaaring hindi makagawa ng marami. Pero pupunta ako at sasabihin ko sa kanila ang lahat ng alam ko. Sama ako, matanda na ako, at hindi pa ako nakapasok sa isang silid hukuman. Pupunta rin ako. Sinta, huwag kang matakot. Kami mga taga-bukid ay maaring hindi edukado, pero alam namin ang tama at mali. Hindi namin pwedeng hayaan ang mga tagalungsod na mang-api sa iyo at sa tatay mo ng ganito. Oo, lahat kami ay sasaksi para sa iyo. Salamat, salamat sa lahat ng mga ginoo at binibini. Ano ang ginagawa mo rito? Ang mga Evans ay nagdusa ng labis dahil sa iyo. Napunta ka rito para tumawa sa amin? Kakasuhan ko si Sam para makuha ang kustodiya ng aking anak na babae. Saksi ka noon. Kailangan kitang tumestigo sa hukuman.
Victoria, imposible. Sinasabi mo ba sa akin na ang anak na babae na pinaghirapan mong hanapin ay hindi ka kikilalanin at ginagawa mo ito para lang mabawi ang pag-aalaga? Nakakatawa yan. Karapat-dapat ka dyan. Sinira mo kami. Ngayon, ang sarili mong anak na babae ay hindi ka kikilalanin, karma mo yan, at gusto mo akong tumestigo? Vincent, mahal kong apo. Victoria, ano ang sinusubukan mong gawin? Pinaghihiwalay ko ang mga sama ng loob ko. Ang mga tanga mong aksyon ay hindi makakaapekto kay Vincent. Kaya nakakakuha pa rin siya ng pinakamahusay na paggamot sa Riverton at natagpuan ng mga doktor isang angkop na donor ng bato. Ang operasyon ay maaaring mangyari anumang araw ngayon. Paano kung sa sandaling ito talagang putulin ko ang pondo ng kanyang paggamot? Sumasang-ayon ako. Sumasang-ayon ako. Tutestigo ako sa korte. Hanggat ililigtas mo si Vincent. Kung ano ang gusto mo. Madam Chair, binibini ay pinagsama-sama ang mga taga-nayon. Naghahanda sila para sa korte. Isang gulong walang halaga, walang dapat ikabahala. Kung gaano siya gumagawa para kay Sam, lalo siyang nagtutulak sa kanyang libingan. Isang tanga ay nagagawang maging napakawalang ingat ng aking anak na babae, kahit isinasapanganib ang sarili niyang kinabukasan. Ang Sam na ito ay hindi maaaring manatili. Teka, tingnan mo ulit, lahat ng mga testigo mula sa araw na iyon, huwag hayaang makatakas ang kahit isa. Ang sesyon ng korte ngayon ay magiging isang patas at bukas na proseso. Mga kababaihan at kalalakihan, sa ngalan ng korte ng Riverton, pinabati ko kayong lahat. Ipasok ang akusado, Sam. Tatay, Grace! Grace! Anak ko! Katahimikan sa korte. Mabuti, mabuti. Dumating ang lahat para makita si Sam. Hayop ka! 10 araw ang nakalipas, inatake mo ang aking anak sa eskinita at tinangka mong gahasain siya. pagtutol! Ang tatay ko ay may kapansanan sa pag-iisip. Tinatakot mo siya. Sige, hayaan mo akong magtanong sa iyo, Sam. Noong araw na iyon, tinaganan mo ba ang aking anak? Oo. Wala na akong ibang tanong. Ngayon, nais kong tawagin ang ating saksi. Pinagkalooban. Noong araw na iyon, malapit na akong umuwi. Nang makarating ako sa eskinita, nakita ko ang lalaking walang tirahan na idinidiin ang binibini sa lupa. Sinusubukang tanggalin ang kanyang damit. Ang binibini ay lumalaban ng todo. Kailangan kong makialam at paghiwalayin sila. Sam, nagsasabi ba ng totoo ang saksing iyon? Oo. Ang akusado, si Sam, tungkol sa kaso ng hindi nararapat na pananakit kay Lily, mayroon ka bang mga saksing magpapatotoo para sa iyo? Ang nabanggit na testimonya ay isusumite sa mga investigador upang patunayan ang katotohanan nito. Mabait na pinapaalala ng hukuman sa iyo na kung si Sam ay mapatunayang nagkasala ng hindi nararapat na pananakit, ito ay direktang makakaapekto sa resulta ng kaso ng pag-iingat kay Grace. Tatanong ako ng isa pang beses, mayroon bang bagong saksing magpapatotoo? Ma'am, mag-usap tayo. Sige, susunod. Sisimulan natin ang pagdinig ng pag-iingat para kay Grace. Ang dokumentong ito ay ang pagsusuri ng pagiging ama sa pagitan ko at ni Grace na nagpapatunay na kami ay mag-ina. Ang pangalawang dokumento ay ang pagsusuri ng pagiging ama sa pagitan ni Sam at Grace na nagpapatunay na sila ay hindi magkaugnay sa dugo. Si Grace ay aking anak. Wala siyang kinalaman kay Sam.
Hindi. Si Grace ay anak din ni Sam. Si Sam ang tatay ni Grace. Alam nating lahat na si Grace ay hindi anak ni Sam na kadugo. Ngunit sa mga nakaraang taon, pinalaki ni Sam si Grace na parang sarili niyang anak. Ang pagpapalaki ng bata ay ang pinakamalaking biyaya. Kaya ano ang mapapatunayan ng ugnayan ng dugo? Katahimikan sa hukuman. Nagrereklamo? Magpatuloy ka. Gusto kong tawagin ang ating saksi sa harapan. Ipinagkaloob. Masasamang tao, darating ang mga masasamang tao. Siya iyon. Mahal na hukom. Victoria, 18 taon na ang nakalipas. Hawak ko ang aking apo papunta sa ospital. Inagaw ng lalaking ito ang apo ko sa kalsada. Imposible! Kanina mo lang kinidnap ang tatay ko at ako. Ang iyong mga salita ay lubos na hindi mapagkakatiwalaan. Mahal na hukom, si Martha na ito ay isa ring bilanggo. Paano siya magiging saksi? Si Martha lang ang may alam noong mga panahong iyon. Kahit na siya ay kasalukuyang naglilingkod sa bilangguan, may karapatan siyang maging saksi ng estado. Tama iyan. Mahal na hukom, nagkamali ako. Ngunit 16 na ang nakalipas, ako ay tunay na biktima. Inagaw lang ng lalaking ito ang anak ko. Hinabol ko siya ng ilang milya. Tatay, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila ang lahat ng nangyari noon. Kung hindi, hindi mo na ako makikita pang muli. Hindi nang agaw ng bata si Sam. Natagpuan ni Sam si Grace. Umuulan ng malakas. Umiiyak si Grace sa ilog. Malamig ang tubig. Siya iyon. Itinapon niya si Grace sa ilog. Imposible. Seryoso? Ang batang iyon ay itinapon. Ng sarili niyang lola? Ang isang maliit na bata ay itinapon sa ilog. Hindi ba malinaw na gusto siyang patayin? Kalokohan! Ikaw ang sumunod sa akin sa ilog. Sinasamantala ang ulan. Inagaw mo ang bata. Si Grace ay sarili kong apo. Bakit ko siya itatapon? Kung talagang itinuring mo akong apo mo, bakit mo ako pinilit na mag-donate ng bato sa apo mo? Sa tingin ko, mula pa sa simula, hindi mo talaga intensyon na survive ako sa pamilya Evans. Pagdinig ng kaso, ang madla ay hindi pinapayagang magsalita maliban kung kinakailangan. Mahal na hukom, noong pumanaw ang bunso kong anak na lalaki, ang apo ko ang nag-iisa niyang anak. Paano ko siya magagawang saktan? Victoria, ngayon sabi mo mahina ka at nakaratay noon. Sino ang naghanap sa bata araw at gabi? Ang matatanda kong buto ay nagkaroon ng matinding rayuma noong panahong iyon. Inaamin ko na sobra akong nag-aalala sa sakit ni Vincent, ngunit 16 taon na ang nakalilipas. Ano ang dahilan ko para saktan ang nag-iisa kong apo? Noong panahong iyon, talagang tinulungan niya akong hanapin ang bata. Mukhang nagsasabi ng totoo ang matanda. Kaya talagang kinidnap ang bata noon. Makatuwiran naman. Anong lola ang sasaktan ng sariling apo? Malamang nagsisinungaling si Sam. Kilala ko si Sam mula noong bata pa siya. Hindi lang pagnanakaw ng bata. Noong inaapi siya ng mga bata sa nayon, hindi man lang siya lumaban. Eksakto. Si Sam ay kilala bilang isang tapat na tao sa aming nayon. Dahil lang hindi siya marunong magpahayag ng maayos, ay hindi nangangahulugang maaari mo siyang apihin. Tama, wala na bang katarungan? Si Sam na ito ay napakatapat. Talagang hindi siya mukhang isang mangangalakal ng tao. Tingnan mo ang mga taga-nayon. Sila'y tila simple lang at handang tumestigo para sa kanya. Baka talaga siyang napagbintangan. Ang nangyari ang inimang taon na ang nakalipas ay hindi na masisiyasat. Anuman ang katotohanan noon, bilang isang ina, nagpapasalamat ako kay Sam sa pagpapalaki sa aking anak na babae. Pero, walang karapatan sa pangangalaga si Sam. Ito ang psychiatric evaluation ng akusado na si Sam. Nagpapatunay na siya ay may kapansanan sa pag-iisip at sakit sa pag-iisip. Kasama ang kanyang kamakailang pag-atake sa isang babae. Tanong ko sa inyo, para sa isang taong tulad niya, ano ang kanyang kakayahan upang patuloy na palakihin ang isang 18 taong gulang na babae? Naku, kaya pala siya mabagal. At talaga naman siyang bobo. Ang bobo ay hindi marunong mag-alaga sa sarili. Paano niya pinalaki ang isang babae sa mga taong ito? Baka naman, Hindi. Ang tatay ko ay hindi katulad ng sinasabi ninyo. Tungkol sa mga ari-arian at kita ni Sam, nagsagawa ako ng investigasyon. Maliban sa kanyang bahay sa probinsya, wala siyang lampas $1,000 na ipon. Sa nakalipas na 6 na taon, ang matrikula ng aking anak ay lahat pinondohan niya sa pamamagitan ng pagbote. At ako, si Victoria, bilang tagapangulo ng Apex Group, ay nagmamay-ari ng hindi mabilang na mga ari-arian at sasakyan, maging sa pang-araw-araw na buhay o edukasyon.
Kaya kong ibigay ang pinakamahusay na suporta sa aking anak. Ang tanga lang ang tatanggi kay Victoria. Si Grace ay walang kamalay-malay kung gaano siya kaswerte. Ang tunay niyang ina ay napakayaman. Hindi na siya mag-aalala sa buong buhay niya. Ngayon, anyayahan natin ang nagsasakdal at ang nasasakdal na magbigay ng kanilang pangwakas na pahayag ng salitan. Mahal na hukom, naniniwala ako na ang batas ay magbibigay sa akin ng katarungan at hayaan ang lahat na bumalik sa kanilang nararapat na lugar. Grace, alam kong ito ay masyadong biglaan at hindi ka pa makapag-adjust, pero pangako ko sa iyo, bilang iyong ina, Gagampanan ko ang aking tungkulin bilang isang ina at hindi kita pababayaan. Mr. Jones, mangyaring ituloy ang pahayag ng nasasakdal. Grace, huwag kang umiyak. Tigilan na natin ang paglalaro ng taguan. Umuwi na tayo. Grace, pakawalan mo ako. Kailangan kong hanapin si Grace. Tatay, hindi ninyo pwedeng apihin ang tatay ko. Alam ninyo na siya ay may kapansanan sa pag-iisip. Alam ninyo na hindi siya makapagsalita para sa sarili niya. Magsalita. Ang nanay ni Grace, si Grace ay mabuti. Hindi marunong magsalita ng maayos si Sam. Pinasulat ni Sam ito. Gusto ni Grace ang pulang damit na iyan. Sabi niya, ang pagsuot ng pulang damit habang sumasayaw ay mananalo ng unang pwesto. Kailangan ni Grace ng sapatos na sukat 36. Nakaipon na ako para mabili siya ng bagong sapatos pang sayaw. Gusto ni Grace ng green bean cakes. Sabi niya, ang green bean cakes ni Midwife Talia ang pinakamasarap sa buong mundo. At saka walang mani sa green bean cakes. Kung kumain si Grace ng mani, nagkakamot siya at nilalagnat. Tatay, Gusto ni Grace ng hipon. Gusto niya ng maliit na yellow croaker. Gusto ni Grace ng chocolate cake. Natuto si Sam kung paano gumawa ng chocolate cake. tatay, huwag mo siyang tratuhin ng ganito. nakikita niyo ba yon? Ang tinatawag ninyong human trafficker na pinag-uusapan ninyo, bata lang siya, sa pag-iisip 8 taong gulang. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari, pero naaalala niya ang bawat bagay na gusto ng kanyang anak na babae. Mahal na hukom, ilang taon na ang nakalipas. Dahil lang gusto ni Grace ang mga wild apricot mula sa bundok, umakyat ang tangang ito sa bundok sa gitna ng ulan para pumitas ng apricot. Nahulog siya sa bangin at duguan. Pero nang bumalik siya, wala ni isang apricot sa kanyang mga bisig ang nasira. Noong bata pa si Grace at may sakit, ibinenta ni Sam ang tanging palayan na iniwan sa kanya ng kanyang ina para pambayad sa kanyang medikal na gastos. Kung hindi lahat ay nag-ambag, Ibebenta rin ng gunggong na iyon ang bahay ng pamilya. Pakiusap. Nakikiusap ako sa inyong lahat. Iligtas ninyo si Grace. Tatay, mahal na hurado, nakikiusap ako sa inyo. Huwag ninyo akong ihiwalay kay tatay. Maawa po kayo, pakawalan ninyo kami. Wala naman pong kasalanan ng tatay ko. Iniligtas lang niya ang buhay ko at pinalaki niya ako. Mabuti siyang tao. si Grace ay anak ko. Kaya ko siyang alagaan. Ginoo, pakiusap. Huwag mo kaming paghiwalayin. Mabagal man si Sam, pero mahal na mahal niya ang kanyang anak. Tama iyan. Anong human trafficker ang gaganyang kahusay sa ninakaw na bata? Sa tingin ko, mabuting tao si Sam. Sa tingin ko, Ang pagpapalaki ng bata ay pinakadakilang biyaya. Ang paghiwalayin sila ng ganito ay sobrang malupit. Madam Chair, Yueyan. Tapos na ang pagdinig na ito. Tumayo ang lahat. Ihahayag na ng korte ang hatol. Pagpalain ka ng Diyos. Ingatan mo si Sam. Huwag kang mag-alala. May magandang nangyayari sa mabubuting tao. Matapos marinig ang kaso ni Sam na kinuha si Baby Grace, 16 taon na ang nakalipas. Walang matibay na ebidensya. Ang kasong child trafficking ay binasura. Tatay, narinig mo yon. Wala kang kasalanan. Okay ka na ngayon. tapos na. Makauwi na tayo agad. Ang kaso ng indecent assault ni Sam kay Lily ay mayroong saksi at pisikal na ebidensya. Napatunayan ng hukuman na nagkasala si Sam ng indecent assault. Ngunit dahil may sakit sa pag-iisip si Sam, pagkatapos ng deliberasyon, ang hatol ng hukuman ay at naguutos na alisin muna ang custody ni Sam kay Grace. Ilipat ang custody sa biolohikal na ina ni Grace, si Victoria. Si Sam ay hindi na magkakaroon ng anumang ugnayang pampamilya kay Grace. Siya ay makukulong dahil sa indecent assault. Gayunpaman, dahil sa kanyang kapansanan sa pag-iisip,
Siya ay ipapadala sa isang mataas na seguridad na psychiatric hospital para sa paggamot, hanggang sa siya ay ganap na gumaling. Ano ang ibig sabihin nito? Your Honor, inosente ang tatay ko, di ba? Saan niyo siya dadalhin? Tapos na ang sesyon. Huwag kayong umalis. Hindi yun ang nangyari. Hindi kayo pwedeng umalis. Grace, huwag niyong saktan si Grace. Ilabas muna ang binibini dito. Huwag kayong umalis! Hindi yun ang nangyari! Hindi kayo pwedeng umalis! Binibini, final na ang hatol. Sumama ka sa amin. Tay! Tay! Hindi mo pwedeng ikulong ang tatay ko. Wala siyang ginawang masama. Saan ninyo dadalhin si Grace? Grace. Pananakit sa isang opisyal ng gobyerno. Ang delikadong baliw. Huwag ninyo siyang hayaang makatakas. Hulihin ninyo siya. Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Magising ka, Grace? Ito ang desisyon ng korte. Walang makakapagbago niyan. Natanggap ni Sam ang nararapat sa kanya. Hindi siya karapat-dapat na mabait ka sa kanya. Sino ka para sabihin na hindi? Siya ang pinakamagaling na tatay sa mundo. Kayo mga masasamang tao. Pinagbintangan ninyo siya. Tiyak na mag-aapela ako. Idedemanda ko kayo. Sige, saktan mo ako. Ginagamit ninyo ang mga mababang taktika para pilitin ako. Sinasabi ko sa iyo, kahit patayin ninyo ako sa pambubugbog, hindi kita tatawaging nanay. Wala akong nanay. Si tatay lang ang mayroon ako. Ang pangalan niya ay Sam. Grace, see. Maghihintay ako. Grace! Grace! Hintayin mo ako. Tatay, Grazie. Grazie. Mark, magmaneho. tatay, Grace! Grace! Huwag kang umalis. tatay. Tatay, di ka pwedeng tumakbo. Lalo lang lalala iyan. Huwag tumakbo. Tumigil ka sa pagtakbo. Tatay, tatay, nakikiusap ako sa'yo. Di ako tatakbo. Hindi tatakbo si Sam. Hindi sinasadya ng tatay ko. Hindi siya sumusubok na tumakbo. Pakiusap, huwag niyo siyang saktan. Tatay. Grace. Sino ka? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kailangan kong hanapin si Grace. Gising na ang pasyente. Bilisan mo, bigyan siya ng pampakalma. Dr. Roberts, ang pasyenteng ito ay may kapansanan sa pag-iisip lamang. Kailangan rin ba niya ng electroshock therapy? Ano ba ang alam mo? Nasa file lahat yan. Napaka-agresibo niya. Ang mga agresibong pasyente ay kailangang sumailalim sa electroshock therapy. Grace! Grace! Madam Chair? Madam Chair, huwag kang mag-alala. Basta tama ang pera, gagawan namin siya ng paraan, ayon sa gusto mo. Sa totoo lang, wala akong ibang hiling. Narinig ko na ikaw ang pinakamahusay sa pagbura ng alaala. Kaya sa susunod na makita ko siya, ayaw kong maalala niya ang anak ko. Pangako ko, gagawin ko ang ayon sa nais mo. Dr. Roberts, Sam ito, saang ward mo siya ilalagay? Ward 4 o 3. Ward 4 o 3. Iyan ay. Sige, umalis ka na. Ward 4 o 3. Yung dalawa dyan ay hindi basta-basta. Ang isa ay may mania. Ang isa naman ay may schizophrenia. Wah, narinig ko na sila bago ako lumipat dito 2 taon na ang nakaraan. Yung dalawang iyon, pinahirapan nila ang isang pasyente sa parehong ward hanggang hindi na makilala. Napilitan siyang tumalon at mamatay. Ilagay mo siya sa kanyang kama. Sam, mula ngayon, kailangan mong makisama sa 2 mong kasamang pasyente. Pareho silang nandito ng mahigit 5 taon, kaya sila ay veteranong pasyente. Tutulungan kanila na masanay agad sa lugar.
nagbebenta ng sanggol na babae. Sinasaktan ng babae, ha? Hayop, papatayin kita, gago. Joe, tigilan mo na siya. Papatayin mo siya. Papatayin ko siya. Hindi ginawa ni Sam yan. Sumusumpa ako. Karapat dapat siyang mamatay, pero kailangan nating baguhin ang diskarte. Kurulu. Grace. Grace, iligtas mo ako. Tatay? Buksan ang pinto. Paalisin niyo ako. Pakiusap. Gusto kong makita ang tatay ko. Mga halimaw kayo. Walang ginawang masama ang tatay ko. Bakit niyo siya ikinukulong? Paalisin niyo ako. Madam Chair, kakatapos ko lang tumawag kay Dr. Roberts. Ayos na ang lahat ayon sa plano. Paalalahanan mo siyang huwag pumatay ng kahit sino. Eksaktong kagaya mo ang ugali ng binibini. Siya ay tapat at dedikado, at napaka-persistent. Kung siya ay lumaki sa tabi ko, sa ngayon, siya ay nakatayo sa isang maliwanag na entablado, tinatanggap ang papuri mula sa libo-libo. Sa halip na nandito, nakikipaglaban para sa isang bobo na walang kinalaman sa kanya, nagwawala ng ganito. Mauunawaan ng binibini ang iyong mabuting layunin isang araw. Sa ilang araw, kaarawan ni Grace, bibigyan ko siya ng pinakamagandang kaarawan kailanman. Grace, kaarawan mo ngayon. Tingnan mo ang binili ni nanay para sa'yo. Gusto mo talaga yung pulang damit, di ba? Pumunta si nanay sa maraming tindahan para lang mahanap yung estilo. Ngayong gabi, masuot mo ito sa handaan na inihanda ni nanay para sa'yo. Okay? Tatay, tingnan mo. Ang ganda ng damit. Kapag nakaipon ako ng sapat na pera, bibilhin ko ito at isusuot sa kompetisyon. Yehey! Yehey! Mag-ipon para bumili ng magandang damit para kay Grace. Mahilig si Grace sa green bean cake. Sabi niya, ang green bean cake ni Talia ang pinakamasarap sa buong mundo. Gusto ni Grouse ng hipon. Gusto niya ng maliliit na yellow croaker. Mahilig si Grace sa chocolate cake. Alam na ni Sam ngayon. Pwede nang gumawa si Sam ng chocolate cake. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Ginawa ni nanay ang mga paborito mong ulam. Hindi mo ba gusto ang hipon at isda? Hindi sigurado si nanay kung anong lasa ang gusto mo. Subukan mo muna. Kung hindi masarap, matututo si nanay na gawin itong mas masarap, okay? Subukan mo itong green bean cake. Pinaaral ko si Talia sa akin mismo. Tingnan mo kung tama ang lasa. Halika, kumain ng cake, chocolate cake, cake. Hindi ako kakain. Wala akong gusto. Akala mo ba mapapalasa mo ito ayon sa gusto ko? Wala talaga. Dahil ang mung bean cakes na kinakain ko noon ay inihahatid sa akin mula sa oven ng tatay ko. Pinainit sa kanyang bulsa. Bawat hipon na kinain ko, bawat isda, hinuli sila ng tatay ko mula sa ilog. Ang mga putahe ay maaaring pareho. Ang damit ay maaaring pareho. Pero paano ang mga nararamdaman nitong 11 taon? Ibalik mo sa akin ang tatay ko. Ibalik mo sa akin ang taong pinakamamahal ko. Ako ang dapat mong pinakamahal. Anak, walang mas nagmamahal sa iyo kundi ang nanay mo. Ikaw ang lahat sa akin, puso ko. Sa loob ng 18 taon na wala ka, tuwing naiisip ko bawat hirap na maaaring naranasan mo, nasasaktan ang puso ko. Hinahanap kita araw-araw. Araw-araw akong nananalangin sa langit na kung may magdurusa, ako na lang. Huwag saktan ang kawawang anak ko. Pero anong kinalaman nito sa tatay ko? Wala siyang ginawang masama. Paano mo maaaring ilagak lahat ng sakit mo at ibigay sa kanya? Ninakaw kanya sa akin. Sinira niya ang buhay nating mag-ina. Hindi totoo. Oo, totoo. Tingnan mo ang sarili mo ngayon. Lahat ng iniisip mo ay iyang baliw, yang mangangalakal ng tao. Sumasalungat ka sa akin para sa kanya. At nangahas ka pang sabihing hindi kanya sinira? Huwag kang maglakas loob na sabihin niyan tungkol sa kanya. Grace, nasa mental hospital na siya. Hindi na siya lalabas. Ano? Ha? Ibalik mo ang tatay ko. Ibalik mo siya sa akin. Sige, makipagtalo ka. Sige, mag-iskandalo ka. Pero sumusumpa ako. Bawat salitang sasabihin mo para saktan ako, para sa kanya ay magiging suntok sa kanya, hanggang mamatay siya. Ano pa bang gagawin mo sa tatay ko? Nasa mental hospital na siya. Paano mo pa siya masasaktan? Grace, ang unang leksyon ni Mommy para sa'yo ay ang kapangyarihan ng impluensya. Kapag sapat na ang kapangyarihan mo,
magagawa mo ang kahit anong gusto mo. Huwag kang umalis, magpaliwanag ka. Ano ang ginawa mo sa tatay ko? Ang birthday party ay alas 8 ng gabi. Alas 8, gusto kitang makita na nakadress na maganda sa party. Susundan kita sa tamang oras. Tatay? Paano kita maililigtas? May 15 minuto na lang bago matapos ang libreng oras. Lahat, maghanda na. Oras na para bumalik at uminom ng gamot. Kaarawan ni Grace. Ngayon ay kaarawan ni Grace. Gusto ni Sam na ipagdiwang ang kaarawan ni Grace. Grace, nandyan ka ba? Pupunta ako para makita ka. Tatay? Grace, sa wakas natagpuan kita. Tay, paano ka nakarating dito? Sa napakalakas na ulan. Bakit ang tanga mo? Aso. Putas ng aso. Nakita ko habang kumakain. Nakita ko ang malaking dilaw na aso na lumabas doon. Sinaktan ka ba nila? Saan ka nila sinaktan? May masakit pa ba sa ibang bahagi? Hindi. Hindi nila ako sinaktan. Si Sam ay hindi nasaktan. Grace, huwag kang umiyak. Ngayon ay kaarawan ni Grace. Dapat masaya si Grace. Tay, makinig ka sa akin. Kailangan mong makinig sa mga doktor doon. Huwag kang sumagot sa kanila. Basta hindi ka sumusulpot. Pagkaraan ng ilang sandali, hindi ka nila masyadong papansinin. Protektahan mo lang ang ulo mo. At dito, Okay. Sam. Naiintindihan ni Sam. Grace, kailan? Kailan tayo uuwi? Ayaw ni Sam dito. Gusto ni Sam umuwi. Tay, Grace, naiinis ka ba? Bumili ako ng gamit. Iba ang bumili ng gamit. Gusto ni Sam na makuha ito para sa iyo. Pero hinuli nila ako. Sabi nila, masama ako. At sinaktan ako. alam ko. Pero ano ang gagawin ko? Tay, walang naniniwala sa iyo. Anong ginagawa niya dito? Tay, umalis ka na. Huliin mo siya. Tay, pakawalan mo siya. Mark, puntahan mo si Dr. Roberts. Isang pasyente mula sa kanilang ospital ang nakatakas at sinubukan niyang saktan ang anak ko. Dahil hindi niya kaya itong kontrolin, ako na ang gagawa para sa kanya. Ayusin mo siya at ibalik. Oo, Madam Chair. Tigilan mo na siya. Ang tatay ko ay gusto lang dumalaw sa akin. Wala siyang ginagawang masama. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, tigilan mo na ang tatay ko. Mamamatay na siya. Nanay, nakikiusap ako sa'yo. Anong tawag mo sa akin? Nanay, pakiusap pakawalan mo si tatay. Gagawin ko ang lahat ng sabihin mo. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa kanya. Well, sarili kong anak na babae. Pero para sa isang taong hindi mo kadugo, tinawag mo akong nanay. Pero okay lang, basta tanggap mo ako. Wala akong pakialam kung ano ang dahilan mo. Mark, ihatid mo si Sam pabalik sa ospital. Ihanda ang ECT machine. Pero may sugat siya. Ang sakit sa pag-iisip niya ay nangangailangan ng lunas, higit pa sa kanyang mga pisikal na sugat. Ikabit mo na siya. Linte ka. Pinagalitan ako ni Madam Chair dahil sa iyo. Ipapainit kita. Dagdagan ang voltahe. Dr. Roberts, hindi na niya kaya. Sabi ko dagdagan. Bakit ang dami mo naman sinasabi? Grace. Grace? Sino ka ba sa tingin mo? Pinalalapit ka sa anak ng pinakamayamang babae? Bibigyan kita ng dahilan para sumigaw. Okay lang kung ayaw mong pumunta sa birthday party. Di wag tayo pumunta. Mga kaibigan lang naman ni nanay yan sa trabaho. Bata ka pa. Hindi naman importante kung di mo sila makita. Tingnan mo. Ito talaga ang gusto ni nanay na ibigay sa'yo ngayon. Isang mahalagang regalo sa kaarawan. Ito ay imbitasyon mula sa isang prestihiyosong unibersidad sa ibang bansa.
ang Starlight Dance Academy. Nagpakahirap si nanay para makuha mo ito. Alam mo, ito ang nangungunang akademya na maraming estudyante ng sayaw ang buong buhay nila ay sinusubukang pasukin pero hindi kailanman makapasok. Grace, napakagaling mo at may kahanga-hanga kang kakayahan sa sayaw. Kung mapagpatuloy mo ang iyong pag-aaral sa sayaw, tiyak na magiging sikat na mananayaw sa buong mundo. Naniniwala si nanay sa'yo. Ang anak ko hindi kailanman magiging pangkaraniwan. Ito ang pinakamagandang pagkakataon mo para baguhin ang buhay mo. Kailangan mong kunin iyan. Kapag nag-enroll ka sa Starlight, hindi ka na makakabalik ng hindi bababa sa 5 taon. 5 taon ay wala iyan. 18 ka pa lang. Sa 5 taon, gaganda ka ng husto. Tsaka, di naman ganun kalayo ang pagiging nasa ibang bansa. Kung gusto kang makita ni nanay, pwedeng lumipad siya anytime. Pero paano si tatay? Hindi siya pwedeng lumipad. Huwag magmadali, may 3 buwan pa. Pwede mo iyang pag-isipan. Pumapayag akong pumunta sa ibang bansa, pero kailangan ko na pakawalan mo si Sam. Mahalaga ba talaga sa'yo si Sam? Tulad ng sinabi ko, wala na akong ibang gusto. Gusto ko lang maging ligtas si tatay. Sige, pangako sa'yo. Ang tanging dahilan kung bakit mo magagamit ang pagsira ng kinabukasan mo para takutin ako ay dahil mahalaga ka sa akin. Pero ikaw, tanga ka lang talaga. Tay, sana ayos ka lang. Binigyan ka na naman ni Roberts ng gamot na yan? Mukhang mali ito. Pinapahirapan niya itong bobong tao. Tumanggap ba siya ng suhol? Wala nang pakialam. Wala rin namang kwenta itong bobo. Bubugbugin ko na lang siya muna. Huwag mong tamaan ang ulo ko, sabi ni Grace. Huwag tamaan ang ulo. Bobo, paulit-ulit mong sinasabi si Grace. Sino si Grace? Grace. Si Grace ay aking anak ko. Ang anak mo ba ay yung batang inagaw mo, di ba? Si Sam ay hindi nang agaw ng bata. Si Grace, natagpuan ko siya sa ilog. Itinapon siya ng kanyang lola. Gusto siyang patayin. At ang pananakit sa isang babae? Tingnan mo yan, sobrang tanga. At naglakas loob ka pang manakit ng babae? Bakit pa sasayangin ang mga salita sa kanya? Joe, sa tingin ko hindi ito tama. Maaaring na-set up tayo. Anong ibig mong sabihin? Naalala mo ba ilang taon na ang nakalipas? Yung lalaki na dinala sa ward natin? Ang yabang ng rapist na iyon? Ngayon tingnan mo itong bobo. Hindi man lang siya lumalaban kapag sinasaktan. Kaya ba niyang saktan ng iba? Dito. Bawal mo ring paluin dito. Grace, sabi ni Grace. Kailangan ko, protektahan ko. Talagang bobo siya. Anong ginawa mo ngayong gabi? Paanong nagkaroon ka ng lahat ng sugat na to? Bumalik para sa kaarawan ni Grace. Sam, pinangako ni Sam na ipagdiriwang ang kaarawan ni Grace bawat taon. Grace, sobrang nakakainis. Hindi ko siya hinawakan. Wala akong pakialam. Kalimutan mo na. Tanga lang siya. Huwag mo siyang guluhin. Mukha naman siyang hindi masamang tao. Baka nainis niya ang isang mayaman. Pagkatapos ng maraming taon, may mga taong nakakulong dito nang hindi makatarungan. Hindi ka pa ba sawa? Ano ba? Kapag nahuli ko si Roberts, Sasabihin ko sa kanya ang nasa isip ko. Matulog ka na. Magpalitan tayong bantayan siya. Huwag hayaang mamatay ang tanga na ito sa ating silid. bantayan mo siyang mabuti. Huwag hayaang tumakas muli ang tanga na iyon. Sige, maglaro ka sa ibang lugar. Hoy, tanga. Bakit hindi ka tumatakbo ngayon? Naayos na ang alambreng may tinik. Tumakbo? Hindi ko kaya. Tumakbo? Hindi makatakbo. Bakit laging gusto mong tumakas? Psycho ka naman talaga. Dito man lang may pagkain at tirahan ka at hindi mo kailangang magtrabaho. Para saan ka tumatakbo? Para makita si Grace. Si Grace ay kinukulong ng nanay niya. Matatakot si Grace. Ang tanga talaga. Wala nang kinalaman sa iyo ang anak mong babae. Nasa bahay ng mayamang nanay niya. Ano ang inaalala mo? Ayaw ni Grace na nakakulong. Tanga, ito ang mapa ng daan sa likod bahay. Daan ka dito. Bakit mo ako tinitingnan? Eto, kunin mo. Bakit? Dahil tatay din ako. Kung hindi dahil sa sakit na ito, hindi ako iiwan ng dating asawa ko. Simula nang pumunta ako sa ospital na ito, hindi na ako naglakas loob na lumabas. Kung naging kasing tapang kita noon, hindi ko sana na-miss ang huling pagkakataon na makita siya bago siya pumunta sa ibang bansa. Bobo, umalis ka dito. Magtago ka kung saan mo makikita ang anak mo, pero walang makakahanap sa iyo. Magtago ka lang. Huwag mong hayaang mahuli ka nila ulit.
Kaya mong mamulot ng basura, di ba? Hindi ka magugutom. Basta hindi ka mamamatay, laging may pag-asa. Pero sila. Sam, gusto mong hanapin ang anak mo, di ba? Dakbo. Pwede ba akong pumunta sa banyo, Miss Davis? Grace, Tatay, paano ka nakaalis ulit? Mas maganda ba ang mga sugat mo? Grace, ang aking mabuting kaibigan ay tumulong sa akin na makatakas. Pwede na tayong umuwi. Halika, umuwi na tayo. Kahit umuwi tayo ngayon, huhulihin ka lang nila ulit. Hindi ako natatakot. Tatay, ayaw kong ibalik ka nila. At ayaw kong gugulin mo ang iyong buhay sa laging pagtatago. Gusto kong maging malaya ka. Yay! Mahal ni Sam ang kalayaan. Pumayag na ang nanay ko. Basta't pumunta ako sa ibang bansa, papayagan ka niya. Sa gayon, hindi ka na makukulong sa mental hospital at makakauwi ka na. Pagpunta sa ibang bansa, ibig sabihin ay aalis ka? Wala akong pagpipilian. Sa kung ano ang mayroon ako ngayon, hindi kita maililigtas. Tatay, ito lang ang paraan para mailigtas kita. Gusto kong maging maayos ka. Gusto kong mabuhay ka ng malaya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Hindi. Ayaw kong iligtas mo ako. Ayaw kong pumunta ka sa ibang bansa. Alam ko ang pagpunta sa ibang bansa ay nangangahulugang malayo at hindi na kita makikita muli. Miss Davis, nakita mo ba ang binibini? Wala siya sa banyo. Tatay, pangako mo sa akin na aalagaan mo ang iyong sarili. Makauwi ka na sa lalong madaling panahon. Ayaw kong umalis ka. Grace, manatili ka. Umuwi na tayo. Sabay tayong umuwi. Bitawan mo. Binibini, saan ka pupunta? Hindi ako tumatakas. Bumaba lang ako para makita si tatay. Nangako ka na kay Madam Chair. Alam mo kung ano ang mangyayari kung susuko ka. Wala itong kinalaman sa tatay ko. Mr. Miller, pakiusap pakawalan na si tatay. Pupunta ako sa abroad. Pangako, tutuparin ko ang aking salita. Tatay, saan ka pupunta? Hindi na tatakbo si Sam. Ibalik mo ako. Hindi na muling tatakbo si Sam. Tatay, Grace, ayaw ni Sam ng kalayaan. Gusto ni Sam na manatili rito. tatay, bakit napakatanga mo? Tanga, paano ka ulit nahuli? Di ba sinabi ko sa iyo na magtago ka? Hoy, sira ba utak mo o ano? Hindi tatakbo si Sam. Mananatili si Sam dito mismo. Hindi pupunta si Sam kahit saan. Hanggat nandito si Sam, hindi pupunta si Grace sa ibang bansa. Bumalik ka ng mag-isa? Marami tayong pinaghirapan para mailabas ka at bumalik ka lang. Hindi aalis si Sam. Kung ganoon, hindi mag-a-abroad si Grace. Ano ba? Tingnan mo nga kami. Tingnan mo kung gaano nila kami ginulpi para sa iyo. Dati, gusto mo nang tumakas. Ngayon, may pagkakataon ka na pero ayaw mo, nandidiri ako dyan. Sige, Joe. Tanga lang siya. Huwag mong sayangin ang oras mo sa kanya.
Nasayang lang ang oras namin sa pagtulong sa kanya. Dapat, siya ay makulong dito magpakailanman. Ano ang kailangan? Para putulin mo ang ugnayan mo kay Sam? Kailangan ba palagi mong sinusuway ang autoridad ko? Akala mo ba hindi ko papatayin ang tangang iyon? Hindi kasalanan ng tatay ko. Wala siyang alam. Nanay, nakikiusap ako sa iyo. Pwede bang wag mo na siyang saktan? Pinipilit mo ako. Grace, makinig ka. Ipinagbabawal ko sa iyo na makita mo pa ang tangang iyon. Kung hindi, titiyakin kong mawawala siya sa mundong ito. Simula ngayon, ang pangalan mo ay Grace Evans. Ito ang bagong pasaporte mo. Mag-a-abroad tayo sa 1 linggo. Ikaw ang anak ni na Victoria at Richard Evans. Patay na ang tatay mo. Sa mundong ito, ako na lang ang pamilya mo. Grace. Mark, tawagan mo si Dr. Roberts. Tingnan natin kung gaano katigas si Sam. Oo. Sige, gagawin ko. Hinding-hindi ko na makikita ang tatay ko. Sapat na ba iyon? Ulitin mo. Sino ang hindi mo na makikita? Ipinapangako ko. Hinding-hindi ko na makikita si Sam. Ikaw sa harap, bilisan mo. 5 lang minuto ang tawag para sa lahat. Grace, kamusta ka? Uy, Grace. Tatay. Grace, kamusta ka? Grace, naging maayos ako nitong mga araw. Kaya nabigyan ako ng pagkakataon na tawagan ka. Grace, hindi ka na ba aalis papuntang ibang bansa? Grace, ang babait ng mga tao dito, alam mo, may naging kaibigan pa ako rito. Huwag kang mag-alala, hindi nagdusa si Sam. Tito Sam. Wag mo na akong tawagan, okay? Malapit na akong umalis papuntang ibang bansa. Hindi ko nagagamiting itong number. Grace, ano bang sinasabi mo? Grace? Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang taon. Pero ngayon tayo ay hindi na pareho ng mundo. Huwag na tayong mag-ugnayan pa. Hindi ganoon yan, Grace. Tapos na ang oras. Mangyaring umalis na. Hindi totoo yan. Pasensya na. Pasensya na. Grace, mali ka. Si Sam ang tatay mo. Hindi siya tito mo. Grace, huwag mo akong iwan. Nagkamali si Sam. Hindi natatakas si Sam. Ang init. Naka-IV siya, di ba? Bakit ang taas pa rin ang lagnat niya? Anong ginagawa mo dito? Hemp. May uremia si Sam. Wala na siyang maraming oras. May maglipat sa kanya sa ibang ward. Uremia? Saan niyo siya ililipat? Saan pa? Yung lumang ward sa likod, syempre. Malapit sa morgue. Mas madaling kunin ang bangkay kung mamatay siya. Ang uremia ay hindi nakamamatay na sakit. Hindi ito walang lunas. Bakit niyo siya inililipat? Lunas? Paano? Sino ang magbabayad? Ang uremia ay nangangailangan ng kidney transplant. Iyan ay 10,000 dolyar na bayarin. May pera ba yung bobo para magbayad? O, ikaw ang magbabayad? Sinasabi mong ikaw ang magbabayad ng paggamot niya? Ikaw magbabayad? O ikaw? Mga walang perang talunan. Ni hindi nyo maayos ang sarili nyong buhay. Tapos, nakikialam pa kayo sa iba. Dalhin nyo na siya. Bakit hindi mo ako pinagbasag ng ulo ni Roberts? Hindi ba halata na gusto niyang mamatay si Sam sa sakit? Anong maganda sa pagbasag ng ulo niya? Hindi mo maililigtas si Sam at magkakaproblema ka rin. Ano ang gagawin natin? Manonood lang tayo kay Sam, pumunta doon at maghintay, mamatay? Paano ka natutulog? Si Sam? Kung wala kang pakialam, wala rin akong pakialam. Wala naman tayong pakialam. Martha, kumain na ba ang binibini? Madam Chair, huwag masyadong mag-alala. Wala namang problema kung laktawan ng isang kabataan ang pagkain. Hindi ko lang talaga matanggap. Ginawa ko na ang lahat para sa kanya. Sinusubukang bawiin ang 18 taon kong pagpapabaya. Ngunit hindi lang siya walang utang na loob. Desidido pa siyang sumalungat sa akin. Uminahon ka. Ang panahon ang tutulong sa binibini upang makalimutan ang nakaraan. Sabi ng ospital matagumpay ang operasyon ni Vincent. Lalabas na siya sa ospital. Pero ang pamilya Evans ay nasa kulungan na ngayon, kaya Dapat tayong maglaan ng oras upang pumunta.
Lumabas ka! Lumabas ka! Hindi kita kailangan! Huwag mo akong sisihin. Hindi ako magulang mo. Hindi kita palalayawin. Kung hindi mo talaga ako kailangan, ay ipack mo ang sarili mong gamit at umalis ka na sa ospital. Oh, at ito ang lahat ng perang binayad ko para sa mga bayarin mo sa ospital mula nang maospital ka. Iyan ay $60,000 sa kabuuan. Ayusin mo iyan bago ka umalis. Sino bang nag-utos sa iyong magbayad ng mga bayarin ko? Ipinakulong mo na ang mga magulang ko at lola sa kulungan. Ano itong pekeng pag-aalala? Nasa kulungan sila dahil nakuha nila ang nararapat sa kanila. Naglakas loob silang puntiryahin ang aking anak. Sinusubukang kunin ang kanyang bato. Bakit hindi? Ang pagkuha ng isang bato ay walang kabuluhan. Sabi ni lola siya ay isang batang isinumpa. Hanggat buhay siya, magdadala siya sa akin ng malas. Itinapon na siya ni lola noon. Kung hindi siya napulot, dapat patay na siya noon pa. Ano ang sinabi mo? Anong sinabi mo? Alisin mo siya. Oo, sino bang mag-aakala na ganun siya katigas? Siya ang sumpa ko sa buong buhay ko. Dapat binigay niya sa akin ang kidney niya. At ikaw, sabi ni lola, pagkatapos mong mamatay, lahat ng sa pamilya mo ay magiging akin. Naglakas loob ka bang saktan ako? Anong karapatan mo? Pinubuli mo lang ako dahil wala akong pamilya. Kapag nakalabas na si lola, hindi ka niya papatawarin. Anong sinabi sa iyo ni Mary? Gusto niya talagang patayin ang anak ko noon. Talaga? Hindi ko alam. Wala akong alam. Vincent, hindi ka ba takot mamatay? Kaya kitang iligtas? At kaya din kitang ibalik sa impyerno. Magsalita ka. Tita Victoria, wala talaga akong kinalaman dito. Si lola ang nagsabi niyan. Sinabi niya sa akin mula noong bata pa ako. Kasalanan ng pinsan ko kung bakit ako nagkaganito. Sabi niya gusto niyang itapon ang pinsan ko sa ilog para malunod. Pero sinundo siya ng isang bobo. Pasensya na, pasensya na. Mali ako. Pakiusap pakawalan mo na ako. Paano nangyari ito? Madam Chair, hindi ba siya ang human trafficker? Hindi niya ninakaw ang anak ko. Mark, nagkamali ba talaga ako sa huli? Hindi mo kasalanan. Kung may dapat sisihin, si Mary ang nanloko sa iyo. Si Mary, di ba? Imbestiga mo ito para sa akin ngayon. Kahit anong paraan ang gamitin mo, kailangan mong mapagsalita si Mary. Kailangan kong malaman ang tunay na nangyari noon. Teka, bago lumabas ang katotohanan, hindi mo pwedeng sabihin kay Grace ang tungkol dito. Matapang na lalaki. Hindi pa patay. Madam Chair, bakit mo ako personal na tinatawagan? Huwag kang mag-alala, kahit anong hiniling mo. Ako, si Dr. Roberts, ang bahala. Gusto kong gawin mo ang lahat para mapanatiling ligtas si Sam. Wala ni isang buhok sa kanyang ulo ang masasaktan. Ano? Anong nangyari? Kumusta siya kamakailan? Medyo maayos. Kumakain at natutulog ng maayos. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kailanman aabuso ang mga pasyente dito. Ay naku, ang hirap bigyang kasiyahan ng mga mayayaman na ito. Namatay ka sa sarili mong sakit. Walang kinalaman sa akin. Bilisan mo. Sam na tanga, gumising ka. Wala tayong magagawa. Sabihin mo, ano ang mga huling hiling mo? Susubukan ko ang aking makakaya para tulungan ka. Grace. Gusto kong makita si Grace. Bastos. Pinahirapan nila ang isang mabuting tao. Pupunitin ko ang ulo niya. Darating ang grupo ng pagtatanghal bukas para magtanghal sa ospital. Abala lahat sa pag-set up ng stage ngayon. Kailangan nating tumakas habang walang nakatingin. Umalis na tayo. Ang tuso niyang Roberts na bastos. Naglagay talaga siya ng tao sa side road. Ngayon kailangan nating dumaan sa bakod. Ang liit ng butas. Hindi rin ako kasya diyan. Hindi ko kaya. Alam mong hindi ko kaya. Hindi ako pwedeng umalis ng ospital. Magpapanik ako. Tom, kailangan mong lumaban. Kung makikita ni Sam ang kanyang anak, depende sa'yo pare. Gusto mo ba siyang mamatay na may pagsisisi? Susubukan ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kailangan kong bumalik. Tom, kaya mo ito. Naniniwala ako sa'yo, buddy. Tom, kailangan mong ibalik ang anak ni Sam.
Victor, ikaw na walang kwentang talunan. Hinayaan mong ang sakit na ito ang mag-alis sa'yo ng pagkakataong makita ang anak mo? Gusto mo rin bang si Sam ay hindi makasama sa huling paalam ng kanyang anak? Binibini, sumakay na sa kotse, malapit nang matapos ang boarding. Grace. Si Mommy, ginagawa ito para sa ikabubuti mo. Alam ko, Basta't maganda ang asal mo sa paaralan, siguradong si Sam ay, huwag mo siyang banggitin. Pumayag na ako sa kahilingan mo. Ano pa ba ang gusto mo? hindi iyon ang ibig kong sabihin. Grace, Kung gusto mong umalis, sige umalis ka. Pagod na ako. Ayaw ko nang magsalita. alam kong sinisisi mo ako. Pero para sa kinabukasan at oportunidad mo, handang maging kontrabida ako. Hinahanap mo ang binibini? Oo, pumunta ka at ipaalam sa kanya. Mayroon akong importanteng pag-uusapan sa kanya. Narito, lilipad siya ngayon papunta sa ibang bansa. Kakalisan lang niya. Naantala ang flight ni Madam Chair, inaasahang 2 oras pa. Pagkatapos umalis ni Grace sa ibang bansa, kunin mo ang sulat ng autorisasyon ko at iparelease mo si Sam sa ospital. Maghanda ka rin ng $200,000 na pera para sa kanya. At ang pulubing lalaki noong nakaraan, isuko mo sa pulisya. Ang katotohanan, sila na mismo ang mag-iimbestiga. Sinusubukan mong linisin ang pangalan ni Sam. Inosente siya. Ang hospital gown niya mukhang galing sa parehong ospital ng tatay ko. Pasensya na Sam, sinubukan ko ang aking makakaya. Kaibigan ka ba ng tatay ko? Grace, ikaw ba yan? Talaga kang kaibigan ng tatay ko. Tom, kumusta ang tatay ko? Pinadala ka ba niya? Grace, ang tatay mo ay nasa problema. Siya ay may uremia. Siya ay mamamatay na. Pumunta ako para dalhin ka upang makita siya sa huling pagkakataon. Ano? Paano siya nagka-uremia? Maayos naman siya dati. Wala ng oras. Sumama ka sa akin. Grace, nakausap ko ang puno ng kumpanya ng sayaw. Mamaya, makikipasok ka sa grupo ng kumpanya ng sayaw. Pagkatapos, hahanap ako ng pagkakataon para ilabas ang tatay mo. Tom, sa wakas nakabalik ka na. Tingnan mo si Sam. Natakot ako kung hindi ka darating. Baka hindi na siya makayanan. Sige, iakyat mo siya dito. Sam, dinala ko ang anak mo para makita ka. Naririnig mo ba ako? Dumating si Grace para makita ka. Ayusin mo ang buhok ko. Makita si Grace. Maswerte kang lalaki, Sam. Mayroon kang mabuting anak na babae. Kailangan mong magtiyaga. Magtiyaga hanggang sa maging maayos ang lahat. Tigil! Saan mo siya dadalhin? May isang importanteng leader na darating para mag-inspeksyon ngayon. Ano sa tingin mo ang ginagawa Ano mo? ang dapat naming gawin, Dr. Roberts? Tingnan mo. Si Sam ay sobrang sakit na. Ang gusto lang niya ay manood ng palabas. Sumusumpa kami. Nasa pinakahuling hanay kami. Hindi ka namin gagawing problema. Baliktad na ang pananaw ni Victoria sa kanya. Hindi talaga ako dapat masyadong halata tungkol dito. Paano kung malaman ng iba? Sa tingin ko posible, pero dapat tandaan ninyong dalawa ito. Kung may magtanong mamaya, huwag kayong magsabi na minasama ko ang tangang iyon. Natagpuan mo ba siya? Saan pumunta si Grace? Sinuri ko ang mga kamera. Umalis ang binibini kasama ang isang lalaking nakasuot ng hospital gown. Hospital gown? Punta tayo sa ospital. Siguraduhin mong ibalik si Grace bago sumakay. Hoy, anong ginagawa mo dito? Ako. Xiao Hong,
bakit ka nakatambay dyan? Pumunta ka sa likod ng entablado at maghanda. Ma'am, kailangan kong hanapin ang tatay ko. Alam mo ba kung nasaan siya? Ilagay ang mga speaker doon. Isa itong mataas na seguridad na psychiatric hospital. Hindi tulad ng isang regular na ospital. Hindi ito libre at ligtas. Tayong mga tagalabas hindi pwedeng gumalagala. Pero- Imbes na ikaw ang maghanap sa kanila, bakit hindi mo sila hayaang mahanap ka? Bata, kung ako sa'yo, tatayo ako sa pinakakita na lugar. Sa ganoon, ang tatay mo ang mauunang makakita sa'yo sa crowd. Hindi mo ba sinabi na isinama mo si Grace? Nasaan siya? Sabi namin, magkikita kami sa hardin. Saan siya pumunta? Ano ang tinitingnan mo? Hindi ba tayo manonood ng performance? Magsisimula na? Bakit hindi ka pumapasok? Hoy, sige na. Pupunta na ako. Si Roberts ay naninilip na parang lawin. Saan natin siya mahahanap? Mag-isip muna ako. Susunod, tamasahin ninyo isang solong sayaw mula sa kumpanya ng sayaw. Ang hindi kinantang pag-ibig. Grace, ang aking Grace. Grace, tingnan mo ang nahanap ko ngayon. Gusto mo ba ito? Oo, may bagong laruan si Grace. Tatay, ang gulo mo tignan. Eto, ganito dapat gawin. Tatay, pagka-graduate ko sa kolehiyo at kumita ng pera, bibili ako ng malaking bahay, tapos magtatrabaho ako at kikita ng pera, at pwede kang manatili sa bahay manood ng cartoons. Siya, Tatay, titiyakin kong maganda ang buhay mo. Palagi kitang makakasama. Madam Chair, malapit na ang oras ng pagsakay. Madam Chair, Mark? Ito ang unang beses na nakita ko si Grace na nakatapos ng buong sayaw. Maganda siya, di ba? Si Sam, pinalaki ng maayos ang anak ko. Mali ako. Grace. Nandito ka na. Ikaw, nandito ka ba para sunduin ako pa uwi? Hay, pasensya na. Late ba ako? Hindi ka late, Grace. Umuwi na tayo. Bilisan, habulin niyang tanga. Grace, isama mo si tatay at umalis na kayo. Grace, Ginawa mo na ang tatay ko na ganito. Nasiyahan ka na ba? hindi yan ang iniisip mo. Sam, takbo! Lumabas na ang araw. Grace, ang tagal na nating nasa labas. Sa wakas, makakauwi na tayo. Oo, umuwi na. Tatay, umuwi na tayo. Kumusta ang tatay mo, Grace? Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko sa'yo, ganyan na ang tatay ko ngayon. Hindi na kita hahayaang takutin ako. Huwag mong isipin na sasama ako sa'yo sa ibang bansa. Alam ko, Grace. Alam na ni nanay ang totoo. Nagkamali ako tungkol kay Sam. Nagkamali tungkol sa... Ginawa mo ito sa tatay ko. Ikinulong mo siya sa psychiatric hospital. Pinahirapan mo siya ng sobra. At pagkatapos isang basta, nagkamali ako.
ay makakabawi sa lahat ng ito. Pasensya na, Grace. Pasensya na. Hindi kita mapapatawad. Hindi kita mapapatawad. Kailanman. Alam kong hindi ako mapapatawad. Dati nang nawala ka kay nanay at sa wakas natagpuan kita. Masyado akong natakot na mawala ka muli kaya ako nalinlang at gumawa ng masasamang bagay. Babayaran ni nanay ang lahat sa inyong dalawa. Gagawin ko ang lahat sa aking makakaya. Nandito ba ang pamilya ni Sam? Ako ang anak niya. Mukhang hindi maganda ang kondisyon ng pasyente. Namiss niya ang pinakamainam na panahon para sa paggamot. Ang tanging paggamot ngayon ay ang kidney transplant sa lalong madaling panahon. Kidney transplant. Baguhin mo yan. Kahit anong kailangan, basta makaligtas siya, sasagutin ng Apex Group ang lahat ng gastos. Pero kakaunti ang mga donor ng bato ngayon. Ang huling angkop na bato sa ating lungsod ay nakuha natin matapos subukan ang lahat. Itinanim ito sa pamangkin mo, si Vincent Evans. Mahirap makahanap ng ibang tugma sa maikling panahon. Paano kung gamitin ang akin? Doktor, pwede ba akong mag-donate ng bato sa tatay ko? Nawawala ka ba sa wisyo, Grace? Alam mo ba ang sinasabi mo? Ito ay isang bato, 18 ka pa lang. Kung isang bato lang ang mayroon ka, Paano ka mabubuhay sa natitira mong buhay? Pero kung hindi, wala nang buhay ang tatay ko. maaaring hindi siya masamang tao, pero amang-amahan mo lang siya. Hindi mo kailangang gawin ito para bayaran siya. Ang pag-aalaga ng bata ay pinakamalaking biyaya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakatayo dito sa harap mo. Pag-usapan muna ninyo. Kung magpapasya kang mag-donate, gawin mo agad. Ang pasyenteng tugma ay nasa kritikal na kondisyon. Ubos na ang oras. Hindi pwede. Hindi ako pumapayag. Bitawan mo ako. Grace, kumalma ka. Huwag mong kalimutan na wala ka pang 18. Kung walang pirma ng tagapag-alaga, wala kang karapatang magsalita. Talaga bang magdodonate ka ng organ? Ano ang gusto mong gawin? Nasaktan mo na ang tatay ko, di ba? Kailangan mo ba siyang makitang mamatay para masiyahan ka? Ang ating katawan ay regalo ng ating mga magulang. Buhay pa ako. Hindi kita papayagang saktan ang sarili mo para sa ibang tao ng ganito. Sige, dahil ipinipilit mong mag-donate, ako na lang ang magdodonate para sa iyo. Anong sinabi mo? Nagdodonate ako ng kidney kay Sam. Grace, tulad ng sinabi mo, may utang ako kay Sam. Ako ang dahilan kung bakit siya napunta sa ganito. At sa lahat ng mga taon na ito, inaalagaan kanya para sa akin. Kung sino man ang magdodonate ng kidney, dapat ako. Hindi mo pwedeng gawin iyon. Grace, alam ko na sa nakaraang 18 taon, binigyan ka ng iyong amang-amahan ng pagmamahal na hindi mapapalitan. Pero gusto ring sabihin ni Mommy sa iyo, ang pagmamahal na kaya kong ibigay sa iyo ay kasing tibay ng sa kanya. Ayoko. Hindi ko kailangan na magsakripisyo ka para sa akin. Grace, 18 ka pa lang, alang-alang sa Diyos. Nasa unahan mo pa ang buong buhay mo. Dapat nagsusuot ka ng magagandang damit, nakatayo sa mas matataas na entablado, upang mapagtanto ang halaga ng iyong buhay. Maaari kang umabot ng mas mataas at malayo kaysa sa akin o kay Sam. Tingnan mo, ayaw ko na sa isang araw, ay mawalan ka ng malusog na katawan at magdalamhati sa pagsisisi. Ayaw ko rin na, pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan mo, lahat ng iyong pagsisikap ay mauuwi sa wala dahil dito, at matapos dito, si Sam ay naghahanda ng daan para sa iyo sa loob ng 10 taon. Sa pagkakataong ito, hayaan mong si Mommy ang pumalit sa kanya. Nanay, Nanay, kailangan kayong dalawa ni tatay na lumabas dito ng ligtas at maayos. Gising na siya! Gising na si Sam! Tinakot mo kami, Sam. Alam mo bang 20 araw kang walang malay? Akala ko nasa koma ka. Imposible, Sam. Ang tigas mo talaga. Nakaligtas ka sa ganyan. Tiyak na darating ang magagandang bagay. Sam, maswerte ka at may anak kang ganyan. Nag-donate si Victoria ng kidney at iniligtas ang buhay mo. At binura niya ang pangalan mo sa pagkakasala. Oh, at iniwan ka niya ng $200,000. Ito ang passbook. Tama iyan. Ang totoong lalaking nanakit sa babae ay umamin na hindi mo na kailangang makulong sa mental hospital. At yang si Dr. Roberts, na demonyo, nakatanggap siya ng suhol at inabuso ang mga pasyente. Kami ni Tom ang nagsumbong sa kanya. Ngayon, nasa kulungan na rin siya.
Sam, huwag kang mag-alala. Wala nang mangbubuli sa'yo ulit. Nasaan si Grace? Saan siya pumunta? Sam, makinig ka. Huwag kang mainis. Si Grace, siya, nag-abroad pa rin. Nag-abroad pa rin. Nag-aaral lang siya sa ibang bansa. Babalik siya kapag nakapagtapos na. Sam, ingatan mo ang sarili mo. Sa ilang taon, tiyak na babalik siya para makita ka. Oo. May talento siya at matatag na pundasyon. Siyempre, karapat dapat siya sa magandang edukasyon. Bilang mga magulang niya, dapat tayong maging masaya para sa kanya. Ang pagkapanalo sa tropeyo na ito ay hindi lang pagsisikap ko. Gusto kong pasalamatan ng dalawang tao. Una, ang nanay ko. Ginawa niya ang lahat ng kailangan para mapunta ako sa entablado na ito. Kung wala siya, hindi ako magtatagumpay. Grace, ang anak ni Sam. Ang pangalawang tao na gusto kong pasalamatan ay ang aking amang-amahan. Psycho? Ang sikat na mananayaw na iyon ay iyong anak. Isang mamumulot ng basura. Sa panaginip mo. Iniligtas niya ako noong sanggol pa ako. Nagsumikap siyang mamulot ng basura sa loob ng 10 taon para mabayaran ang aking pag-aaral. Kahit may kapansanan siya sa pag-iisip, ibinigay niya sa akin ang lahat at walang hiniling na kapalit. Hindi ako nakalimutan ni Grace. Naaalala pa rin niya si Sam. Tay, Grace, Tay, halika rito. Umuwi na tayo.